So, but what we're saying again ha, and I would like to reiterate this, hindi natatakot si Duterte. Okay? Itong mga trolls, akala nila natatakot siya dun sa mga ano ni Trillanes, umaamin nga siya dun sa pag-unalive eh. Umaamin nga siya that he gave an order to the police. And he knows that it is entirely possible na kasuhan siya. Ako, tingin ko weak whatever case they're going to make. Pero with this administration, ang laki ng possibility na nakasuhan siya, that he stands trial for all of these things. Malakas ang depensa niya. Pero in spite of that, ano pa rin siya, pwedeng-pwede. Tapos sasabihin ninyo na natatakot siya sa waiver? Umaamin na nga eh. Sinasabi na nga niya, inutos ko yan. Huwag niyo nang anuhin ng pulis, ako na lang. Sasakripisyo na siya para dun sa mga pulis, para hindi nakasuhan ng mga pulis. Siya na. Tapos sasabihin ninyo, natatakot siya mag-waiver? Ay nako, my middle finger goes up to you. Sabi ni Gracia, friend ko may tattoo na dragon, so member na siya ng Triad. Alam mo, tempted na nga ako magpatattoo ng dragon eh. Sabi ni Bembet, rehashed presentation of Tililing, trash is always trash. Chilling Alone says, kung mag-alas pain po ang taong bayan, yung flowing mad sa mga politicians, makakasuhan po ba ng physical injuries or something ang nambato? Posible po. Sabi ng, it's me, Honey Ann. We have an appointment with BPI next week. Maybe we should bring that matter with the bank manager for clarification. That matter of Tililing getting a copy of the accounts. Good point, ma'am. An excellent point. Ito, sabi ni Bibi Mu, panahon pa ni Duterte, mga adik sa amin nagsitabaan. Ngayon, pumapayat na naman po, lubog na naman ang mga muka. Diba? Physical evidence. Sabi ni MT Rushmore, PRD said it best. Maraming Pilipino ang nanonood sa atin ngayon. Tatanungin nila sa atin, sino ang mas paniniwalaan sa atin dalawa? Boom, di nakareact si Tililing, natahimik at napaisip tuloy ang lahat. Ayan, sabi ni Max, Mayor Jed Mabilog is back to running for mayor of Iloilo. Di ba? Umamin siya na nagbebenta siya ng droga. Tumatakbo siyang mayor ngayon. Ang galing ng Comelec natin. Sabi ni Rodel, talagang talo si Trill sa Caloocan. Bigay ng kalaban niya 5 kilos of rice. Si Tililing 2 kilos lang kaya ipamigay. Ay, si Trill 2 kilos lang kaya ipamigay. Sabi ni Tess. Pero kung papaulanan po ng mura si Trillanes, may kaso po ba? Depende sa mura. Tandaan ninyo, hindi po kino-consider na mura ang PI, sabi ng Korte Suprema in 1968. Sabi ni Max Soriano, I guess he's no longer afraid of Duterte. Oh, no. He's afraid of Duterte. That's why he's doing that. Gusto niya makulong, gusto niya ma-ICC, gusto niya mawala, gusto niyang pahiyain and all that because he is afraid of Digong. Sabi ni Shandy, sobrang bait ng mga Duterte. Kung they are all after their critics, matagal nang nakulong yan si Trillanes, tapos tinanggap pa ng Quadcom ang walang namang kwentang PowerPoint. Pwede pala yung Zoom. Sana nag-Zoom na lang si Duterte. Totoo yan. Sabi ni Rublix, it will be chaos if this bank secrecy law can be compromised. Iniisip ko nga sige. Ay, Trillanes, nilalabas mo bank accounts niya, no? Ni Duterte? Sige ha, bank accounts ng mga kaalyado mo. Itong umpisahan na natin dito sa Quadcom, labas natin yung mga bank accounts nila, ha? Hindi pwedeng isa lang. Sabihin ko, kayo, inaakusahan ko kayo. Ang dami ninyong kotse. Unexplained wealth. Kasangkot din ba kayo? Katulad ni Trillanes, sasabihin niya, ay, ang lalaki ng bank accounts, therefore, drug lord. Ganun yung pagtalon. Sige, mga congressmen, dinig ko ang lalaki ng bank accounts ninyo, drug lord din kayo. Sabi ni Trillanes, ganun ang drug lord eh. O kaya, kayo mga congressman, alam ko may dragon tattoo kayo. Hubarin niyo yung shirt niyo para mapatunayan ko. Di ba? Yun, sasabihin niya kay Kong Pulong, ikaw, may dragon tattoo ka. Hubaran mo yung shirt mo. Akala ko ba may dragon tattoo? Bakit kailangan mo pang pahubaran? Ikaw ang may kailangan ng ebidensya. Patunayan mo. RA 9851, human rights na dismiss na ngayon kay Duterte.
Robin Mercado says, dapat po na tanggalan na lang natin ang justice system natin at italaga na lang natin ang mga congressman. Marami po tayong magiging judges, 300 po sila, lahat sa 300 na kaso, everyday masosolve na. Tapos ang gagaling nila, di ba? Pag naisip lang nila, ikaw, mukha kang guilty, pwede na, tapos na yung kaso. Totoo yan. Sabi ni John Edward Aldovel, I hope everybody na naloloko nila would use their critical thinking. If DDS exists, bakit buhay pa mga kalaban, umaabuso, sumisira, nang babastos sa kanila? Eh di sana panahon ni PRD, victim na sila ng EJK. Totoo yan. Michael Macazo says, good day, may magagawa po bang taong bayan na matapos na ang ganitong pamumulitika sa mga Duterte o no choice na po kundi antayan? Mass actions po. Diba? I keep telling you, when it comes to our public officials, there are two ways. The legal system, legal or political. So ano yung mga political recourse natin? Of course, one is elections. Rallies and mass actions are political actions. Ang dami dyan nagsasabi, gusto nila ng pagbabago but you don't want to put in the work. Sabi ni Rodel, crush kasi ni Trililing si Pulong kaya gustong makita ang dragon tattoo niya. Uunahan pa si Crisette. Valerie Ruth Panopio says, on a lighter note, ang cute nung inantay ni VP Sara si PRD outside tapos nagtanong si PRD what she thought of his performance. Best actor daw sabi ni VP, 12 out of 10. Purely dense, this BBM admin is pro-evil talaga, kaya grabe, no? So let's continue with the weakening of the state, the discussion on the weakening of the state. So what do drug syndicates do? What do the sale of drugs do? They subvert the state. Diba? It's like they're running a parallel government alongside this. Itong mga kongresista and all of that, tayo nagbabayad ng mga sweldo nila, pero kumukuha pa rin sila dun sa mga, nagbebenta ng droga. Sila. Diba? And who is left? Who are left unprotected? Tayo. Ordinaryong mamamayan, yung not enough power, not enough money, na pagka nagkagulo, pwede na lang basta-basta umalis ng bansa. Pagka tumaas ang presyo ng pagkain, makakabili kahit ganong kataas yan. Isipin mo, mga kongresista nakakabili ng mga helicopter, ginugurgur nila si Alice Guo, pero walang tumitingin kung ilan ang helicopters ng ilang mga kongresista dyan. Merong isang kongresista dyan, 3 helicopter, pinapangalan ng sa kung kani-kaninong korporasyon, pero kanila yon. Dadali nila papunta ng Congress, naglalanding doon. Kala mo speaker ang dumating, presidente ang dumating, paglabas, uy, congressman from a very poor province, na yung province poor dahil sa kanya. Ay. So, di ba? Tingnan mo kung ano yung mga uunahin mo, di ba? I get it. We have to protect human rights. Totoo yun. Kasi nga, technically, malakas ang estado. So the forces of the state are arrayed against one person. So you must protect the accused. May rights of the accused and all that. Pero itong mga to, they want to take it to such extreme levels. Ang parallelism ko dyan, yung extremes ng mga Democrats sa US, you know how they've taken gender equality to the extreme where now people can set their own pronouns, tapos aawayin ka pag wala kang bolang kristal at nag-guess mo yung gender nila. Sa Pilipinas, na-export na yun. Naalala niyo yung waiter na pinatayo ng ilang oras para pagsabihan ng somebody who is biologically a male but dressed in a way where he feels that he ought to have been addressed as a she. Ay, there's so much guesswork. It's insane. And then the use of the bathrooms, the use of these things are driving us to fight with each other. In the meantime, ang daming mga mga states and cities na nababankrupt. It's crazy. They overwork the welfare system. They're breaking the back of their democracy in the US, cuddling to every little minority. Nakakalimutan nila yung general welfare, nakakalimutan nila yung public interest. Sa Pilipinas, ganun din. You spend all of these resources supposedly looking after a minority na victims, forgetting that you are victimizing the entire country with the loss of services, the loss of time, the lack of laws to protect them. Hello, all of that ayuda going to people who are not in the middle of a pandemic. You are depriving the real impoverished people of services. What about the middle class? Now we pay so much taxes,
But we get so little in terms of government services, so little in terms of benefits. The rich, they can afford private anything. Tayo, we take public transportation, and what do we get? Haphazard service, you don't have any place to complain. Ang taas-taas ng presyo ng pagkain, nagtitipid ka na sa lahat, and then you see everybody else, oh, barkada traders, yaman na. Tapos, mga mahihirap, uy, mga may ayuda. Eh tayo, ako ramdam na ramdam ko yan nung pandemic. Talagang namimigay ng ayuda, skip yung bahay. Sabi ko, teka muna, matanong ko lang, bakit wala kaming ayuda? Hindi, not that I need it, but I just want to know. Hindi niyo man lang ako tinanong, di ba? You didn't bother to ask, ano income namin, ano yung ganun. Wala kayong tinanong. Sabi, ma'am, ang laki ng bahay ninyo, kaya niyo na yan. Kasalanan ko, no? Sa akin, okay lang yun. O yan, ito, sabi ni Mark Maluyo, liquidation by certification pa, Mark. Totoo yan. Kung busisi ng budget ni VP Inday, akala mo, hinahabol nila kahit 5. O bakit kulang ng 5 ito? Ganyan. Pero sila, liquidation nila sa office expenses nila, certification lang. Kaloka. Yung mga tipong, teka, meron kayong furniture allowance every year. Saan yung ginastos? Di naman nagbago yung furniture sa office nyo. If I remember correctly, sabi ni Abihay, si Trillanes din po ba ang scriptwriter ni Bicoy against Lacson? Correct me if I'm wrong. Ay, hindi ko po sure kung kasama pa si Trillanes dyan sa kalokohan na yan. Pero definitely, yun sina Father, ano ba yan? Dulce says, may pa-concert pa daw sa Leyte, bukas si Bamboo. Mag-concert for sure, sponsored yan ni Tamba. Sobrang insensitibo, magkasunod-sunod bagyo at may parating pa. Yung bayad nila sa concert, ang laki na sana ng tulong sa mga nasalanta sa kalamidad. Ang kapal ng mukha talaga. Paka-insensitive. Sabi ni Ray, okay lang, ganyan kaganda na talagang internet dito sa atin, Mario Joseph. Andy says, I'm sure lalong lugmok sa kubeta karir ni Sundalong Kanin. Kahit wala pang eleksyon, kahit mga taga-Caloocan, sinusuka siya, ayaw daw sa palaboy na aso. Huwag niyo naman insultuhin ng mga aso ng ganyan. Sabi ni Bobby Marino, will go nowhere but to a total chaotic society in terms of gender governance and the entire world system until we are all united in submitting ourselves to the Father's will and His original sacred concept of a society and humanity. Meanwhile, please, Pastor ACQ for Senator. Alam niyo, buboto ko naman talaga si Pastor eh. Sabi ni Maki, Trillanes does not mind presenting his slash over and over as long as he keeps getting his paycheck. Diba? Ano yan eh, jukebox yan. Sabi ni Edward, I heard PRD say the word gurgur during the hearing. Natuwa ako kasi relate siya sa atin. Totoo yan. Sabi ni Tesby, nakakabahala ang sinabi niya last time tungkol sa lawfare. Tinutuloy po natin ngayon. Pero like I said, lahat yan may solusyon. Yun nga, it's not always easy yung solusyon. But what I am glad to see, importante ito eh, masayang makita na may mga nagigising dun sa ginawa ni PRD, ginawa sa kanya. Yung isipin mo, dadalhin nila si Trillanes and he was goading PRD, itatabi nila kay Laila de Lima, dadalhin nila doon mga parents daw of the victims. Aba, ang pinaka-well-behaved nun, yung mga victims, pero may nagkukumpas, pinapag-ingay nung pumasok si Duterte. Saan ka nakakita ng ganyan? Ginawa ba nila yan kay Noynoy Aquino noon nung pinatawag siya sa Senado? Senado ba, Kongreso? Apolonio Sales says, good noon, mas maganda talagang iboto ang abogado sa Congress kasi marami ang hindi nakakaintindi ng batas. Kasi kahit lawyer nahirapan kay PRD. Kahit lawyer, minsan they miss the point of why he was saying, I'm responsible for that. Of course, because he was the head of state. Pero yun nga, he is also, how do you call this? Ripping off the band-aid or exposing the fact na sa Pilipinas, pinapahina nila yung Estado because gusto nilang kuyugin ang isang presidente. Remember, nung umpisa pa lang, ayaw ni presidente pa-impeach si PRD, ipa-impeach si Leni. Ayaw niyang kasuhan si Noynoy. Why? Because sinasabi niya, pagka-presidente kayo, itong si Leni, sabi niya, elected ng tao yan, hayaan niyo na yan. Pagdating kay Noynoy, hindi, presidente siya. He had to do certain things. Hindi man natin gusto. Hindi man natin nakikita yung public interest. Ayaw ni Duterte yan. Kasi nga, tinatali nyo yung kamay ng presidente. Unfortunately, yung ibang mga presidente, hindi mo kailangan itali ang kamay kasi wala, weak talaga to begin with.
Hmm. Gerald Molina says, sobrang mahal ng mga tao si PRD. Nami-miss natin ang strong leadership niya. Laging siyang natatandaan kapag tumat tumataos ang kriminalidad at illegal na droga. Naglipa na hanap-hanapin ng isang Duterte. Florence says, meron pang a lot of 19,996 questions na utang si Dam Fernandez. Binilang ko 33 lang yung questions na inask niya. Sabi ni Henry, boto po ba natin si Marcoleta? He seems very passionate and trustworthy. Ako, I will kasi tinaas ni Presidente. Inendorso naman po siya ni PRD. So para sa akin, that's a good endorsement. Go tayo dyan. Ayaw lang intindihin kasi masisira ang script. O nga naman. Eto, sabi ni Armando, can we call out the HOR Ethics Committee for incompetence? Yes. They have not done their job against Rep Castro? Yes. And nagmamadali sila nun kay Kong Teves? Yes. And why aren't they moving pagdating dito sa mga sa ay nako, marami sa kanila. But yes, you can call them out. Why not? Lalong-lalo na look, kung magtatanong kayo kung ano yung limits ng criticism natin sa ating mga mga kongresista or sa ating mga politiko, if it is criticism in relation to their job, hindi yan libelous. Kasi bahagi yan ng ating kalayaan magsalita at magpahayag. Kung kino-call out natin ang sama nila magtrabaho, ang hindi maganda ang kanilang modo. Kumbaga, ayan, kasi part of being a public official yan. Regina says, good PM, sindikato na nagpapatakbo ng government natin. Di ba ang sakit? Tapos, nakakalimutan niyo po ba? May charter change. At ang lahat ng gulo na ito is to ensure na wala akong tututol sa charter change. Eh, sinong makikinabang sa charter change? Hindi ba yung isang malaking tao, dambuhalang tao sa House of Representatives? Sabi ni Boracay Island, Philippines, sabi ni Spox Roque, isang law firm na pinsan ni Tamba ang humahawak ng script nila para magtanong. 1 to 10 million daw ang bayad. Kahit alam naman siguro nila na wala na sa hulog, babasahin kasi bayad. Yeah. Yeah. I have an idea. But yeah, it's possible. Posible po talaga yan. Sabi ni Florence, si Castro pa talaga ang nagsabing pag may mag-unalive na inosenteng bata, how ironic na convicted siya for child abuse. Sabi ni Manuel Kamama, I think 19th Congress is the worst Congress of all. Eh baka sila pa rin sa 20th. Diyos ko, wag na po. Sabi ni Maid Tech, yay, nakaabot, tambay din para tumalino. Sabi ni Who Won Paulo, is it right to have this mindset? Connections of politicians to drug syndicates are obvious. Kumbaga po, the members of Quadcom are either guilty of this or just plain dumb. I think it's not dumb, it's negligent. So, you're right. You're right about that. Sabi ni Valerie Ruth Panopio, nakakatawa yung mga tambalalay. Kaya paulit-ulit ang tanong, kasi they take from the same list. Tatamad, di man lang strike off yung mga natanong. Na totoo yan. Parang, ano ba, not listening? Row 5? Sabi ni Ernie, totoo ba yung brother ni Barbers na hulihan ng droga? Well, wala pa po kasing ibang nagre-report, pero meron yatang isang radio station sa area na yon na nagpahayag na ng balita na yon. I'm still approaching it with caution kasi mahirap na ma-fake news tayo. Sabi ni Glenn, never ko nakita si Tambi sa mga inquiry in aid of legislation. Siya lang nga ang hindi ko nakikita nagpa-participate, halatang walang kwenta. Or tamad. Or he lets his people do the dirty work. That's not a leader. Yung hindi mo kayang yung pinapagawa mo dun sa mga tao mo, yung hindi ka willing gawin or hindi ka magaling gawin. Okay, ito pa. Mindanao Railway Project. Tama si Katrina to. Related to eh. Walang budget for 2025, zero budget under the Marcos admin. Alam nyo ba na foreign-funded project yan? Noong 2022 pa lang, si Undersecretary Cesar Chavez was the Undersecretary for Rails under the DOTR. Okay, ngayon, Press Secretary na siya. Pero under the DOTR, siya ang nagpatigil ng Mindanao Rail. Pinakancel niya yung loans, yung loan agreement noong 2022. Gusto renegotiate. Alam niyo yung ibig sabihin ng renegotiate pagka nasa government contracts? It means, di ba? It means something. It means
they're renegotiating for a better deal, not necessarily for the government. Gets nyo? So, and then they tried to get sabi nila, ay, iba na lang loans kasi China ang loan. What did they do in 2023? They tried to reopen the loans. They tried to get a loan again. From to the point na wala silang makuha from anywhere else, bumabalik na sila sa China 2023. Wala pa rin nangyari. Ang konti lang talaga may nangyari ba? May umusad ba? Not a single stick of the railway has been put into place. Wala pa yung mga plano. Pero dapat shovel ready na yan. By this time, actually 2024 dapat ng 2023 dapat may release ng naliyan. Wala. Ngayon 2024 nabisto na naman sila dahil wala silang nilalagay na pondo. Bakit? Kailangan man lang ng pondo para makahanap ka ng popondo ng project. Dahil inantala nila, unilaterally nilaglag nila yung funding na for signature na lang yun. Yung foreign funding for the Mindanao Rail, hala, biglang tinigil, in-out. Bakit? Oh. Buti kung Davao lang ang Mindanao Rail. Sabi ni CRTV, after BBM's term and he immigrates to another country without extradition treaty with PH, can PBBM be compelled to return to the PH and be investigated for his failings? Sorry, naatok na ako. Even without an extradition treaty, you can actually ask for extradition, but you file it in court, you'll still prove it. But hindi lang siya automatic. So, compelled to return. May right to travel kasi, so that has to override. I don't see how unless meron kayong agreement with the government of the country that he's staying in. Albert Cabral says, imagine 1.5 ang mga sumuko at maraming kriminal ang namatay. Kung hindi dahil kay PRD, tiyak maraming inosente mabibiktima o na-unalive na nila. Sabi ni Hit, pag napunta ng Netherlands si BBM, baka di na yun mapabalik. I think you mean that in another way. Tama ba ako? Did I miss any questions from here? Oy guys, pakisagot nga yung Dino Lara. Direct admission na binigay ni PRD for accountability and scaling. Ano pa need nila? Oh, what do you mean? Bakit hindi pa rin sila makafile ng kaso? Yun na nga yung point ko eh. Umaamin na siya, hindi pa rin sila makafile. Bakit? Asan ang corpus delicti? Di ba? Sabi ni Pong, maraming magagaling sa Congress, pero para silang bakang may tali sa ilong. Ang dali ilid, ano? Sabi ni Marvin, baka kaya hindi nagpakita si Tambi sa Quadcom dahil may bad implications ang ginagawa ngayon ng Quadcom sa tao nagpapabango para sa 2028 na feelingerong manala. Isipin mo, isang dating presidente at ang vice president ng Pilipinas nasa House of Representatives, hindi man lang sila winelcome o dinalaw o pinaakyat sa office ni Speaker. Wala, halatang halata. Sinong may pakana nito? Di ba? Gusto nilang mapag-usapan ng kabastusan? First time, 'di ba? Pupunta ka alam mo, kahit cabinet secretaries lang, pumupunta sa tanggapan ng speaker. Andiyan ang vice presidente, hindi man lang pinaakyat o nagpakita doon para i-welcome sila. Sabi ni Angelic Angel, renegotiate means more likely that hindi na matuloy ang projects o mas lower price than declare nila na mahal para sa kanila uli yung excess na billion-billion na budget. Totoo yan. Kaya to begin with, yung billion-billion na budget, hindi na binigay. Sabi ni Madam Chair, feeling ng Quadcom, sikat na sila sa ginawan nila, paulit-ulit ang taong parang kindergarten. Correct. Sabi ni EMS, pag natalo ba yan si Tambi sa Leyte, ibig sabihin hindi na siya House Speaker. Actually, pag natapos yung term na to, hindi na siya House Speaker unless he gets re-elected. Tama kayo. Sabi ni Huli, wala po bang nagpetition sa SC para ipatigil ang liquidation by certification ng lawmakers? Wala po. Sabi ni Bobet, if you're a leader, be good to your followers. Galing talaga ni Tamba kung pakainin ng si Tamba, yung kanyang mga Tuadcom followers, kakain din yun. Jose says, all these circuses shouldn't have happened kung hindi binoto ang mga PI clowns na yan. Well, it's water under the bridge now. Nakakaawa ginagawa nila kay FPRD. True. Ito, sabi ni Katrina, pag natapos term ni PBBM, if matapos niya ang 6 years, human na siya. Hindi siya patatawarin tiyak ni Inday if she becomes president by 2028. Kung DPRD araw niya na makasuhan ang mga previous presidents before siya, ibahin si Inday.
Jom says, Mindanao is a land of promise. Namuno si PRD na sabi ko pwede palang baguhin ang land of promise. Pero ngayon, ibabalik na naman nila old style. Ayaw nila maging progressive ang Mindanao. Well, hindi lang yun. Pati yung mga eleksyon ng BARM, di ba pinakikialaman nila? Ano bang gusto nila? Magkagulo uli sa Mindanao? Boracay says, what a heartwarming moment when VP Sara asked PRD to take a break and eat. She was there as supportive daughter, not as vice president. Ay, sabi ni Florian, may excuse si Tambi birthday niya. Yun nga yung birthday gift niya, tapos hindi siya magpakita. Sabi ni John Paul, sorry but we are already a failed narco state. Ano yung standards mo for saying that? Ano yung definition mo niyan? Sabi nila, until one day, those ordinary people who are against Duterte will long for a Duterte when we become a narco state soon. Yung wala ka na magawa, kundi magbaw lang sa bawat drug lord sa paligid mo. Sabi ni Nudge, I think Tatay Digong no need na mag-attend sa November 21 for what mag-attend pa siya nung November 13 mula umagang till late at night halos the same questions lang tinatanong sa kanya. I agree with you. Sabi ni John, yung railway at airport na project is 2025 like Mindanao Railway walang pondo. Infra project, wala anong aalala natin this admin, ayuda. Yung airport railway, hindi ba San Miguel yan? I'm not sure kung sino yung nagpopondo niyan, pero alam ko that's supposed to service the airport in Bulacan. Pilit nilang narrative na 3 major metro lang daw, Manila, Cebu, CDO. CDO talaga metro, hindi Davao. Okay. Mactev says, Malacanang naman na nasa likod ni Trillanes at nasa kapangyarihan nila ang AMLAC. No. Hindi naman magkakampi necessarily ang Malacanang at saka ang Congress, di ba? Matanong ko lang sa inyo. When we were discussing the growing rift between Malacanang and Tambi, merong mga pumapasok sa comment section na nagsasabing, not to get involved in that. Bakit sinasabi ninyo na hindi dapat sabihin na nag-aaway ang Malacanang at si Tambi? Sabi ni Kyle, I do not know of or even attempt to watch any program that is against the Dutertes. I even stopped watching mainstream news. Sabi ni Henry, not saying Inday is not bright, but I think she needs to study law like her dad para ma-ready sa future. I think she does naman. She was ready dun sa sa kanyang budget hearing. Tito Bon says, sure na po ba yung alita nila o baka pautot lang nila yan? Are you saying na hindi ko vinet yung information? Ha? Ito yung inaano ko. Why would you suspect that? Does it even work in their favor? Pag sinabi nilang nag-aaway sila? How does it work in their favor? Hindi naman natin tinuturing na hindi sila parehong kaaway. So, ano yung problema? Bakit suspicious kayo dun sa information na yun? Please help me to understand. I don't understand bakit kayo nagagalit pag sinasabi. I had one really rabid person come to my wall and say, wag yung pag-uusapan yan. Hindi naman totoo yan. But they never explained to me, why? What are you hearing that I'm not hearing? What are you seeing that I'm not seeing? Ay, nako, ang daming nagtatanong tungkol sa libel ni Trillanes. Okay, pag-usapan natin ang libel. Ulit eh. Okay. What is libel? A public and malicious imputation of a crime, vice, or defect, real or imaginary, any act, omission, condition, status, or circumstance tending to cause dishonor, discredit, or contempt of a natural or juridical person or to blacken the memory of one who is dead. Okay? False and malicious statements. O, alam niyo na, a public, ibig sabihin na broadcast siya o sinulat mo somewhere else. And malicious imputation of a crime, vice, defect, real or imaginary, or act, omission, condition, status, circumstance tending to cause dishonor, discredit, or contempt of a natural or juridical person or to blacken the memory of one who is dead. So it has to be public, it has to be malicious, it has to be an imputation of crime, vice, defect, omission, condition, status tending to cause dishonor, discredit, or contempt of a person. Okay? So, tanong kayo ng tanong, malalibel po ba? The term is, makakasuhan ba siya ng libel? So, public, yes. Kasi, sinabi niya in front of the cameras, it was broadcast, everybody knows it, and it was published the next day. Malicious. Ibig sabihin ng malicious, alam niyang hindi totoo, o alam niyang may bahid ng that he ought to know better that it's not true,
imputation in his case of a crime. Sabi niya, drug lord si Kong Pulong. May malicious imputation of a crime kay Kong Pulong. Ganun din kay Attorney Manscarpio. Yung sinasabi niya, ikaw nga, pinapatay mo, ganito, ganito. Malicious public and malicious imputation of a crime, vice or defect. Dahil alam niya, hindi naman siya eyewitness doon. Diba? Hindi naman napatunayan pa sa hukuman. Hindi naman po siya yung injured party. So ano yung nangyayari sa kanya? Wala naman siyang personal knowledge ng mga yon. It has to be defamatory, nakakapanira. So, it's possible na makasuhan siya. But most likely, hindi libel, libel talaga. When pwede lumabas si Attorney Duque? What do you mean lumabas? And who is Attorney Duque? Sa Pangasinan? Pangasinan? Who is Attorney Duque and why are we talking about him? Bakit kailangan umutang for the railway project? Wala tayong pera for that. Ginamit na nga sa ayuda. 5.5 billion is not the complete project. That's just the start. Hindi yan yung complete project po. Sabi ni John Paul, Philippines is already a failed state with this weak, spineless administration and with these drugs gaining ground all over the country. This, for me, we are already a narco state. Drug lords are freed and continue their evil doings, destroying the youth in the country. Di po ba guilty si Trillanes sa libel? Naka-appeal yan malamang. Ito yung kay Junjun Binay. Justice for sale. Nagbayad siya ng fine. Fine lang yata yan. Wala na po kasing kulong ang libel. Sabi ni MMRAS. Sabi ng Quadcom sa press con, kaya daw canceled yung hearing noong November 12, 13 and 14 kasi nga di sila ready at walang sumagot sa mga ni-invite nila eh. Tapos yung video compilation nila on time. Oo nga eh. Okay, may nagtatanong kasi ng libel versus slander. Slander is spoken, libel is written, however, kino-consider pa rin na libel pagka publication of a different form of media. Videos, etc. So, ang slander usually pagkaharap-harapan. Sabi ni Joe F., hindi nila pinadalo si Garma at Jimmy Guban. 4 days before the hearing, pinakawalan na nga nila si Garma. Wala na siya dun sa kustodiya ng house. Ewan ko si Jimmy Guban, ano yun? Teacher James Raymond says, di ba convicted na si Franz Castro of child abuse? Bakit malaya pa rin siya up to now? Because, okay, she filed for bail pending appeal. At mukhang pinagbigyan siya ng judge. Sabi ni Odi, anong connection ng Interpol sa ICC kasi yun ang ginagamit nila? Wala. Sabi ni Prof. Ana Uy, wala. Those are two separate organizations. At ang ginagawa ng Interpol is they coordinate the service of warrants issued by appropriate jurisdictions in other countries. Wala. Tama ka sa tanong mo. Sabi ni JJ po, nagmukhang weak tuloy yung DOJ natin. Aba, sabi nga ng DOJ, iimbestigahan nila itong mga alleged EJ case, di ba? So parang, teka muna, kung iniimbestigahan ninyo, di wala po munang ICC. Ma'am Christine says, paano po yung case ni Alice Go? Ma'am, what do you mean by paano po? And what case are you talking about? Kasi the last time na narinig natin, wala naman po yan pang na-file. Ang ano lang sa kanya is yung for her disqualification sa COMELEC. Pwede ba yung resources maglabas ng PowerPoint at resource speaker maglabas ng PowerPoint at saka hindi rin siya witness? Ano yun? What do you mean? Are you saying na si Trillanes, resource person pero hindi siya witness? Naglabas ng PowerPoint. Hindi ko po naiintindihan yung tanong. May way po pa para i-dissolve ang House, tatanggalin niyo yung Constitution. Ano yun po? Kasi yung penalty sa conviction ni Castro, yun na nga po, prison mayor. I think medium period. Hindi. Ano lang, mababa lang ang penalty niya eh. So, yun na, 6 years and 1 day to 12 years. So, siguro 6 years and 1 day up to 8 or 10 years. Pang 8 years yata yung sa hatol sa kanya. Freedom Taro says, and this is my favorite recurring question, alisin na lang ang party list. Ganito po ang ginagawa ninyo.
Nakikita ninyo na may masasamang tao sa party list, tanggalin niyo yung party list. Paano si Kong Marcoleta? Hindi ba maayos naman ang party list niya? So, dahil may mga masasama, tatanggalin mo yung buong party list para pati yung mabubuti matanggal din. Tapos, yung party list po, na-create yan to help the marginalized sectors. So, dapat ang gawin ninyo, baguhin yung batas para maayos yung mga hindi makapasok yung mga kaliwa, hindi makapasok yung mga loko. 'Di ba? Sabi ni Freedom Taro, "Aw." Yeah. Why do you want to throw the baby out with the bathwater? May purpose lahat ng mga yan. Ito naman si Sniper Viper, tinatanong mo pa ba yan? Googleable po yan. Alam mo naman na ABB yan dati. Bakit nyo pa tinatanong sa akin? Why do you want to hear it from me? Na I really want to know, why do some people come here and ask obvious questions? Seriously, I really want to know. This is for discussion. May power po ang current president na mag-change ng constitution? No po. Kailangan po ng either constitutional convention or Congress acting as a constituent assembly. Tapos boboto tayo sa referendum. Sabi ni Stellar Noob, hindi ba kasama sa penalty yung hindi pwedeng tumakbo for government office? Yes. Yes po. May 5 years na disqualified siya. Tingnan natin, kailan ba antong si Trillanes? Kailan ba siya na-convict? Na-convict siya sa Makati in 2021. So, 5 years ang disqualification period niya. Kung binayaran niya kagad yung fine, tapos i-serve niya yung 5 years niya, dapat 2026 pa siya, di ba? Posibleng inappeal niya, kung ganon. Ayun, he says he will exhaust all legal remedies. Naka-appeal siya. Convicted siya ng trial court sa Makati, pero kung inapila niya yan, hindi pa po yan final, makakatakbo pa siya. Julita says, ang dapat tanggalin ang hindi dapat manatili dyan sa house. Sabi ni Ricardo, pwede po ba maglabas ng PowerPoint si Trillanes? Well, pinayagan siya ng Quadcom, so what it means, pwede siya. Ang problema, hindi sila fair. Kasi hindi naman siya talaga anong connection ng mga paratang niya kay PRD? Sinasabi niya, God Lord. Sinasabi niya, kumbaga, ang nipis ng connection dun sa mga EJKs and WOD. Edgar Durano says, di ba may libel? Kakasabi ko nga, natalo nga siya nung kinasuhan siya ni Junjun Binay. Ang hatol lumabas 2021. Inapila niya. So habang nakaapila, hindi pa final yung decision. Frank X says, drug list po ay pwedeng makuha gamit badak. Galing sa amin dito sa barangay level. Okay? Ano yung sinasagot niya niyan na tanong? Sabi ni engineer, exactly, in aid of legislation daw, pero nag-present ng kung ano-ano. Actually, nang akusa. Yun ang ginawa niya doon. Nag-accuse siya. Kakaloka. 4 days before, 4 days, kasi yun ang nakalagay doon sa before. Hindi, tama, November 7. Sabi nila 4 days before, but it was probably 4 days before, not this last hearing, but the hearings pa before. Yung hearing where PRD was supposed to appear first. Hindi yung this one. Tama kayo, November 7 na sa US na siya. Pero yun nga, kailan yun dapat hearing? O basta yun, it was 4 days before the hearing where he was supposed to appear. Siguro nung pa lang, kasi nung October 28 yung hearing niya sa Senate, naka-detain pa siya. Pero parang the day after lang yata noon, pinakawalan na siya. 1 or 2 days. Yung headline kanina, ayaw daw ibigay ang Congress kanilang transcript sa ICC. Ayaw bigay ng Congress ang transcript nila sa ICC. Totoo kaya yan? Sabi ni Ernest, inallow ng Quadcom mag-appear via Zoom si Asherto. Sabi ni Barbers, they know or they don't know where he is. Kasi if they know, tapos hindi nila nire-report, hindi ba magiging obstruction of justice yan? Sabi ni Purely Dense, have you noticed that not all anti-Duterte sa Congress at Senate and their puppets ay may similarity silang lahat? That is, mukha pa lang nila parang grabe. Okay, so last few questions.
Sabi ni Jean Sarmiento, yung bank docs ni Trillanes won't stand in court ba? Ano ba yung pinakita niya? May pinakita ba siyang bank documents? Hindi. Nagpakita siya ng listahan at saka alleged transactions. Pero that's his writing. That's his PowerPoint. Yun yung problema kay Trillanes. He has done that before. Pero ang sabi niya, ano na yan? Vetted na daw yan ng AMLAC or affirmed or whatever. Yun, sabi ni Freedom Taro, Excel file. Correct. Ganun na naman. Wala siyang presenta na bank documents. Sabi ni James Key, useless na ba ang hearing ng Quadcom dahil wala na si Garma, dahil nandun pa si PRD? Hindi po, kasi hindi naman po yan trial. Wala nga si Garma na nag-akusa kay PRD, pero you're not holding the man for trial. This is not a hearing, it's an inquiry in aid of legislation. Garma is only supposed to be giving information on how the law works or does not work. Ewan ko ba why everybody got caught in the blame game, yung mga nag-akusa, dumating si PRD, supposedly, para ma-confirm o di ma-confirm yung mga alegasyon. Eh, hindi naman yan trial. Hindi naman yan, we're not determining if a crime has been committed or if these people are guilty. You're determining how the law works.